Aralin 14, Estratehiya 6, iulat mo makikinig ako. Ang estratehiyang lulat mo makikinig ako ay nagbibigay pagkakataon sa mga mag-aaral na magpakita ng kanilang interes at kahusayan sa pagbabalita. Sa pamamagitan nito, matatalakayan ang kasalukuyang kaganapan sa labas at sa loob ng isang bansa na makakatulong sa pagbibigay alam sa mga mamamayan. Maaaring gamitin ang estratehiyang ito sa pagbuo at paglalahat ng pangyayari sa teksto o sa mga aktitikong karanasan sa mga mag-aaral araw-araw. Ang estratehiyang lulat mo, makikinig ako ay isang mahusay na paraan para hikayatin ang mga mag-aaral na maging aktibong tagapagbalita at pamanatili ang kanilang interes sa kasalukuyang mga kaganapan sa bansa o mundo. Ito ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na magamit ang kanilang kasanayan sa pagsusuri at pag-aaral sa mga pangyayari na nagpapalalim ng kanilang pag-unawa sa mga isyong panlipunan. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon sila ng pagkakataon na maging bahagi ng proseso ng pagbibigay alam sa mamayan at maaaring magkaroon ng masusing pag-unawa sa mga aktwal na karanasan ng iba. Hapon sa inyong lahat, sa Aralin 14, Estratehiya 6, lulat mo makikinig ako, mayroong 3 estratehiya na kinakailangan. Una ay ang taga-ulat o yung main reporter at co-reporter. Ang taga-ulat, ito ay nag-uulat ng balita sa mga tao na tanging katotohanan lamang, at ang co-reporter naman ay ang kasama ng main reporter para sa maayos na pagbabalita. So halimbawa na lang nito, sa isang reporting, so ngayon ako ang taga-ulat o yung main reporter, ako yung nag-uulat ng Aralin 14, yung mga 3 estratehiya na kinakailangan, at ang aking mga co-reporter naman ay ang aking mga kasama na tatalakay din mamaya kung ano nga bang Aralin 14, Estratehiya 6. Pangalawa ay ang scriptwriter. Scriptwriter is sila ang mga katulong na tauhan sa paggawa at paghahanda ng script na iulat ng taga-ulat. So sila yung parang second hand sa paggawa ng mga kailangang iulat ng taga-ulat. Panghuli ay ang tagamasid o yung observer. Ang observer ay ito yung estratehiyang tinitignan ng tagamasid ang emosyon na tamang pagbigkas ng salita at maayos at gamit ng salita sa pagbabalita o pag-uulat. Ang kinaiba ng ganitong estratehiya ay ang tagamasid sila ang nag-aanalisa sa tamang paggamit ng salita para sa tamang pagbabalita sa madla. So, halimbawa na lang nito is kung sa reporting, ang ating tagamasid o yung observer ay ang ating guro. Sila ang nag-aanalisa kung tama ba ang ating binibigkas or tama ba ang ating tinatalakay sa ating topiko para sa maayos na pagpapaunawa sa ating mga kaklase, para mas malinaw din sa kanila kung tama ba ang inuulat ng reporter sa harapan or mali. Ang mga guro ang nag-oobserba kung tama ba or maayos ba ang re-report ng isang taga-ulat sa kanyang topiko. Yun ang mga 3 uri ng estratehiya na kinakailangan sa aralin na ito, yung Estratehiya 6, lulat mo makikinig ako. Ayon kay Russell, ang pagbabalita ay may malaking gampanin sa pagbuo, paghubog ng isang tagapag-ulat. Tama. Dahil sa tuwing tayo nakapanood ng tagapagbalita sa telebisyon, nakikita at natututo tayo sa kanila, hindi lamang sa kanilang tindig o boses, kundi sa mahalagang impormasyon na kanilang binabalita na dapat ay pawang katotohanan lamang ang dapat na iulat. Ayon naman kay Gray, ang paghubog ng pagbabalita ay hindi sa kung ano o iniisip ng mga manonood, kung hindi ay sa kung ano ang alam mo. Tama. Kapag ang tagapagbalita ay nagbabalita, ang kanyang binabalita ay yung kung ano ang kanyang alam at nakalap na katotohanang impormasyon, hindi kung ano ang iniisip ng kanyang manonood.
Ayon kay Pater, bilang isang guro, tayo mismo ang magsisilbing gabay ng mag-aaral na mapaunlad ang kanilang husay at galing sa pag-uulat dahil ang pagbabalita ay marapat lamang na pag-aaralan ng maayos at siguraduhin na tama ang iyong impormasyon na ilalahad. Nagkadepende rito ang kaalaman na makukuha ng manonood o tagapakinig. Paano gagamitin ang estratehiya? May halimbawa kami na aktibidad na kung saan mas magiging mahusay at maintindihan ng mga estudyante ang estratehiya. Una ay ang grupo ay pipili ng mag-aaral na magiging reporter, co-reporter, scriptwriter at observer, na kung saan ang reporter, co-reporter, scriptwriter at observer ay tinutulungan nito na maging maayos at maging maganda ang pagbabalita. Pangalawa, na kung saan magkakaroon ng grupo na makapili ng paksa o tema. Ito ay nakadepende sa miyembro kung ano ang pipiliin nila, na kung saan nakakuha ng malinaw na impormasyon ang tagapakinig. Ang pangatlo naman, ito ay gawain ng observer, na kung saan nag-aanalisa o magsusuri ng tamang gamit at ayos ng mga salita na makapagbibigay ng tamang impormasyon. Mahalaga na mayroong magsusuri ng tamang impormasyon upang makakatulong o makapagbibigay ito ng dagdag kaalaman sa nakikinig. Dumako naman tayo sa pang-apat. Bibigyan ng 10 minuto hanggang 20 minuto ang bawat grupo upang makabuo ng isang pag-uulat. Mas mabisa ang pagkatuto at pagsulat kung ang mga mag-aaral ay bibigyan ng sapat na oras para makapag-isip at makapagsulat. Ito ay nakakatulong na mas maunawaan nila ang kanilang ginagawa. At ang panghuli, ikalima, ang ibang grupo o observer ang siya mag-aanalisa at susuri sa ginagawang pag-uulat. Sila ang nagsisilbing tagamasid sa presentasyon, sila ang mag-aanalisa ng emosyon at ang pagbigkas ng bawat salita o ang daloy ng pag-uulat. At diyan nagtatapos ang aming presentasyon. Salamat sa pagkikinig!